Grabe ang laruan na pinakita ni Kai, nag-ala Paul George, si step back 3, hindi lang sa loob gumana, kumamada rin sa labas, talagang ginulat ang buong Japan B-League. Yokohama versus Ibaraki, another wild game ang nangyari dito kay Kaijo natin sa laban na ito. Tara, analyze natin yan. Pero bago yan, ihingi ko muna ang sandaling oras mo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe and click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. First quarter pa lang pinakita na agad ni Kai ang 3-point shooting ability niya sa game na ito. Very impressive pag ganitong gameplay ni Kai at grabe ang hustle na pinapakita nito sa depensa sa ilalim. Grabe din talaga ang ginagawa nitong improvement sa kanyang footwork na para sa akin ay talagang nakaka-impress, lalo na rin sa ginawa nitong fadeaway jumper sa gilid. Sinabayan pa ng step back 3. Nag-ala P. George nga raw talaga itong ating batang sentro sa 3. Sablay nga lang yan, pero kita natin ang mataas na kumpiyansa nitong si Kai para bumitaw dyan sa 3. Pero naglabasan na naman ang mga basher na dapat nga raw hindi ganyan ang gameplay na ginagawa ni Kai, na bumibitaw na lang biglaan sa 3, lalo't sentro nga raw itong si Kai, na for me ay pinapakita lang naman dito ni Kai ang mataas na kumpiyansa niya sa game na ito. Nakapagtala nga agad ng 13 points itong si Kaijo para sa first half game. Hindi lang talaga solid ang depensa na pinapakita nito, na para sa akin isa sa pinakamalaking bagay na dapat pangang nitong i-improve sa kanyang abilidad, ang pagiging matinding defensive player and dominanteng sentro sa gitna, na isa sa napaka-importanteng versatility na itong si Kai para maging isang dominanteng player sa buong Asia. At nagiging advantage siya ng kanyang mga nagiging defender sa loob. Masyadong maluwag ang depensa na ginagawa nito sa gitna at kita natin yan sa game na ito. Hindi pa talaga hubog ang pagiging best defensive player and rim protector nitong si Kaijo natin. Limitado rin ang oras na ibinigay dyan para dito kay Kaijo. Pero pagdating ng fourth quarter ay dyan talaga ginamit ang lakas nitong si Kaijo natin sa ilalim, at malaking bagay ang laro nito pagdating sa opensa and game maker sa gitna. Sobrang hinalan talaga sa depensa dyan ni Kaijo natin, kahit na sa video clip na ito under 1 minute ay hindi nito nakuha ng maayos ang rebound sa gitna, na malaking bagay sana ang offensive rebound na makukuha sana nito, kaso hindi niya nga nakuha ng maayos ang bola dyan, na isa sa mga dahilan kung bakit nga nagiging mahina pa at hindi pa nga raw ganun talaga kahubog ang pagiging matinding sentro nito sa gitna, na isa sa mga bagay na dapat pa nga raw nitong i-improve sa kanyang paglalaro sa loob ng court. At alam na nga raw natin ngayon ang malaking bagay na dapat pang i-improve nitong si Kai sa game, at nakita natin sa game na to ang kakulangan pa ni Kaijo sa pagiging defensive and rim protector sa game, but not bad dahil nakuha nila ang panalo dahil sa 3-point buzzer beater na ginawa ng teammate nito. 93-94 panalo ang Yokohama sa isang kalamangan. Solid pa rin naman ang gameplay na ginawa dyan nitong si Kaijo, at pinakita pa rin nito ang versatility nito pagdating sa outside shooting. Maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat sa inyo.